Ano yung ibig sabihin niyan? Sige nga. Ano yung ibig sabihin nun? Kung kayo ang mag-interpret, ano ibig sabihin nun? Sasabihin nyo eh, pag mahirap sa amin, pag madali sa iyo. Wala namang madali dito sa lahat na tumisahe. Pare-pareho lang tumahirap. So, tingnan natin kung ano ang meron sa mensahe na to. Palagay ninyo, ano ibig sabihin dyan? Meron ba kayong idea? Ibig sabihin, mahirap ano? Tapos, pag matagal tayo makaupisa, nasa isip ninyo, tagal naman ito mag-upisa. Di ba? Ang dali kayo magsasabi ng tagal mag-upisa, pero ninyo alam gaano kahirap maging paliwanag. Nahirapan ako magsulat kasi mahaba, mas lalo na sa paliwanag. Tapos, pag nag-isip kayo, tagal naman ito nag-upisa. May gagawin pa ako. O, di ba? Ano naman kadali yun eh. So, ano ba ibig sabihin nito? Sa palagay ninyo? Nandiyan na yung mga, malino naman doon. Hindi nga ako nag-teacher kasi ayoko na magtuturo sa mga estudyante, pero ito yung pinagkaloob Diyos sa akin, maggamot at mangaral. So, ito. Tuturo ko sa inyo kung anong tamang paniniwala. Ito yung ginagawa ko. So, hindi ganun kadali. Dahil bukod sa ituturo ko sa inyo ang tamang paniniwala, meron na akong ituturo kung paano magbasa sa mga mensahe ng Diyos na maunawaan ninyo. So, sinasabi ng Diyos dito, kasimple lang ano. Bisa kasi pag iniisip ninyo, ano ka ibig sabihin nun? Pero pag isipin lang ninyo, simple lang. Na hindi lang tayo ang nakatira sa mundong ito. Pero mga nilalang, nilikha ng Diyos na hindi tulad natin. Kaya nga sila maliit, di ba? Kasi hindi tulad natin. O, di ba? So, taong lupa. So, alam naman ninyo talaga na may taong lupa. Ayon din sa mga paliwanag ko, noon pa, maraming paliwanag, na may nilikha ang Diyos na hindi natin nakikita. Ito yung taong lupa. Ngayon, itong isang diwinde na sinasabi ng Diyos dyan. At ayon din sa mga paniniwala ninyo, naniwala din kayo na may taong lupa. Pero hindi niyo alam kung ano ang pwedeng gawin natin kung may panahon. Kasi meron nga silang kakayahan din. Kaya nilang manakot, kaya nilang magpahirap, kaya din silang kumuha kung gusto nila. So, hindi lang taong lupa. Mandiwindi, meron din sa katulad ng pangkaraniwan na katawan ng taong lupa. Kumbaga. Kaya nga, nagpapalayas ako ng sinasapian. Nagpapalayas ako ng nakatira sa bahay. Yun sa mensahe na nangrinig din ninyo yan at nakita nyo sa akin na asin lang ginagamit ko. Bakit asin? Kasi isa yun sa pinakita ng Diyos na yun ang gagamitin ko. Ang asin. So yun nagpalayas ako ng mga sinasapian, asin at saka kalamansi. Dahil isa din yung sinasabi ng Diyos na ang kalamansi, sabi niya, bibigyan mo sila ng 3 piraso bawat isa. Kaya ginagamit ko rin at the same time yung asin. Ilan yung mga 3, 4 yata yung sinasapian na gumaling na sa telepono ko lang ginamot. Pag sinabi ko lang gawin mo to, gawin niyo yan, yun ang ginagawa. At sa mga pinapalayas ko din na mga taong lupa na sa bahay, marami din na lumayas. Isa yan doon sa bahay namin na mayroong taong lupa na lumayas. Kwento ko nga sa inyo yun na pinalipat ko sa kabilang bahay. At nakita doon sa mahabang kwento na yun, napatunayan ko din na totoo makapalayas ako. Depende sa pakiusap ninyo. Kasi ito nga sila, meron din silang pangunawa at pangintindi. Kaya hindi natin sila baliwalain. Irespeto natin sila kasi marunong silang unawa, marunong silang maintindi. At meron silang masama, meron silang mabuti. So yung masama sa kanila, yun din yung pagdating ng panghukom ng Diyos, kasama din sila sa impyerno. At ang mabuti din, kasama sa paraiso. So ito yung sinasabi ko, na paniniwala ko din, na may nilikhaan Diyos na hindi tulad natin, na hindi natin nakikita. Kasama yan doon sa sinasabi ng Diyos na ikaw ang tunay niwala sa akin ni Jesus Christ. Kasama din yung sinasabi ko sa inyo na ang Diyos naglikha ng tao, hindi lang isa, dalawa. Sa inyo paniniwala, ang likha ng Diyos si Anan at si Iba. At nanggaling na kayo ng Iba. Sa akin hindi. Kasi nilikha ang Diyos higit sa 3. Yun yung paniniwala ko, higit sa 3. Sa pinakita din niya, higit din sa 3. Kaya kung tingnan din natin, na mayroon puti, may itim, may unano, may matangkad o ano pa man, iba-ibang kulay ng tao. So, hindi lang tayo nagagaling ka ng kaiba. Kwento na lang yan, nagagaling tayo ng kaiba.
Pero sa totoong nilikha ng Diyos, higit sa 3. Ibig sabihin, marami siyang nilikha na tao na iba-iba. So makita din natin sa mga mata natin, narinig natin sa mga tainga natin, sa mga lingwahe pa lang natin, at sa mga complexion natin, makita natin na hindi nag-iisa o hindi tayo galing sa dalawa. Doon pa lang, makita na natin na tamang paniniwala ako kasi nandito ang backup ng Diyos na sinasabi niya na ikaw at naniniwala sa akin, Jesus, kasi bigyan kita ng power of mind. Ito yung power of mind, ito yung nagpapatunay na tama ang paniniwala ko. Ngayon, dumataw lupa na ito. Dito tumitira ito sa mga bahay din. Yung lalo na sa mga bahay na iniiwanan. Yung bahay na wala ng tao. Sila yung nag-i-squat. Kumbaga, tayo, nag-i-squat tayo sa hindi natin lupa. Sila, nag-i-squat sila sa hindi nila bahay. Pero, pag pinalipat mo sila, lumilipat din yan sila. Patulad din sa atin. Kaya lang sa atin, persahan. Pagkipag-away pa. Sila, meron din magkipag-away sa kanila pag hindi ka marunong magkiusap. So, marami na rin akong layas doon sa pinapalipat sa kinakausap ko na lumipat. So, yun yung makita natin na merong nilikha Diyos sa kabilang buhay. Ngayon, marami kasi sa atin na sinasabi na ang taong lupa na yan isa sa pininiwalaan na demonyo. Kaya nga, doon pa lang makikita rin natin na malayo ang totoong paniniwala ng isang tao sa Diyos kasi ang taong lupa, binansagan ninyo ng demonyo. Ang totoo nun, wala naman talagang demonyo na espiritu. Nilikha talaga sila ng Diyos na walang pisikal. Yun ang unang nilikha ng Diyos na walang pisikal. Naisip ng Diyos na mas maganda maglikha siya ng tao na may pisikal at may espiritu. Kaya ito tayo ngayon. So, yun yung doon. So, ano ba yung sunod doon? Yung umuwi ka sa bahay. Yung umuwi ako sa bahay, ibig sabihin ng Diyos doon, yung ginagawa ko nga, yung panggagamot, tulad nun, sinabi ko sa inyo na nagpalayas ako ng masamang espiritu na taong lupa na sumasapi, yan panggagamot yon na at iba pang ginagawa ko. Tapos yung umiyak binanggit ko si MJ na kung kailan dumating ako doon sa umiyak, ibig sabihin ng Diyos doon na ang pag-alala ba, pagmamahal ang kailangan ng Diyos sa tao. Marunong kayo magkaroon ng pagmamahal sa Diyos. Tunay na Ama na naglikha sa inyo. Kaya nga, yung kung mapansin ninyo yung hindi ako pinapansin, ibig sabihin ng Diyos yun, nalungkot na hindi siya pinapansin. Saka yung walang puwang, may puwang, higa siya, na sinasabi na may nakahiga na dyan, nalungkot siya kaya siya umalis. Ibig sabihin ng Diyos doon na walang puwang ang Diyos sa puso ninyo. Walang puwang, yung walang lugar sa puso ng tao. Ang Diyos sa puso ng tao. Kaya ang Diyos nagtampo na. Kaya sabi nga ng Diyos dyan, na sinasabi nga, na ikaw nga nagsabi, sabi mo, kayo mga anak, halimbawa, kayo mga anak nagsasabi na naniwala kayo nga ng Diyos, di ba? Kaya sabi nga ni MJ, kay Susan na ikaw ang nagsabi na si Papa ginamit ng Diyos. Ibig sabihin, naniwala kayo ng Diyos, pero walang puwang ang Diyos, walang luna ang Diyos, walang lugar ang Diyos sa puso ninyo. So ngayon, ang Diyos nagtatampo na sa inyo. Kasi naniwala lang kayo na may Diyos, pero ang gawain ninyo, hindi naman maka-Diyos. So ang Diyos nagtatampo na. Yung sinasabi ng Diyos na sabi ni Susan na babalik din yan. Ang Diyos hindi ganun. Kaya yung sinasabi nga ng Diyos, maswerte kayo kung babalik ang Diyos. Ibig sabihin ng Diyos, pag pabayaan ka niya, pabayaan ka talaga. Kaya nandoon yung sinasabi ng Diyos din na yung tumawag na, Panginoon, iligtas mo ako. Ang sabi ng Diyos, 6 na oras na lahat sa 20 segundos ang natitira sa'yo. Ibig sabihin, pag pabayaan ka ng Diyos, pabayaan ka talaga. Kasi sa haba ng panahon, na wala siyang puwag, wala siyang lugar, wala siyang luna sa puso mo, dahil sa mga gawain mo, nagpasya na siyang pabayaan ka. Dahil pagdating na sa panahon na yon, doon mo siya nalala. Pero huli na.
Yun ang sinasabi ng Diyos. Ngayon mo lang ako naalala kung kailan nahirapan ka na. 6 na oras na lang at saka 20 segundos na natitira sa'yo. Ito yung kalooban ng Diyos. Ito yung sinasabi ko. Na ang Diyos ay hindi mamatay tao. Pero pag nagtampo ang Diyos sa inyo, pabayaan ka niya. Dahil sabi nga na nila, na pag nagkasakit ka, binigyan ka ng sakit ng Diyos. Para maalala mo siya, hindi ganun ng Diyos. Hindi kanya bibigyan ng sakit at pagaling pa nga siya eh. Ang sakit na dumarating sa atin, dahil sa atin yan. Paano tayo nangalaga sa katawan natin, sa kalusugan natin. Yung mga kinakain natin, yun yung dumating sa atin na punto na nakasakit tayo dahil hindi na tama ang mga ginagawa natin o kaya natin. Physically, mentally at spiritually. Kaya tayo nakakasakit. Napapahamak tayo. So ginagawa natin na yan, nakikita ng Diyos, hindi niya nagustuhan ang mga ginagawa mo. Kahit anong paalala niya, kaya babayaan ka niya. Ito yon ang Diyos. Na ang Diyos ay nagpabaya sa tao. Kasi sa haba ng panahon na wala kang ginawa na mga bagay na ikatutuwa o ano man ang katuwa ng Diyos sa iyo ay sa gawain mo o kasamaan kung ano man ang meron sa iyo, kaya pabayaan ka na ng Diyos. Ito yung punto doon na sinasabi ng Diyan na maswerte kayo kung babalik ang Diyos. Ngayon, yung damit, ano ba yung ibig sabihin ng Diyos na nag-alis ako ng damit? Ibig sabihin, pag marumi ang damit ninyo, anong gagawin ninyo? Magpalit kayo ng malinis. Ibig sabihin, maghugas kayo sa mga kasalanan ninyo. Yung mga kasalanan ninyo, baguhin nyo ng sarili ninyo. Pagsisi kayo, magbago. Yun yung damit doon. Na sinasabi ni tinutukoy yung damit. Yun yung paliwanag dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang ginagawa ko na to, hindi ito basta-basta. Malalim ang mga kahulugan nito sa mga mensahe ng Diyos. Para sa inyo, parang ganun lang. Pero bawat sinasabi ng Diyos dyan, may meaning yan. Kaya hindi biro itong ginagawa ko. Pero ganun pa man, dahil nga sa pinagkaloob ng Diyos, pag nagpaliwanag ako, parang wala lang. Kaya may sabi nyo, kadali lang pala. Oh, madali. Kung matapos mo na ipaliwanag. Uy, yun na palang meaning noon. Kung dali lang ano. Oh, pero pag ako nagtanong sa inyo, ano yung sabihin? Nga. Yun. Nga. Tapos, kunwari, may titingnan sa likod. Kunwari, may binabasa. Yun yun parang si Jante, nung nag-aaral pa ako, pag alam di nga makasagot, kunwari, buklat-buklat sa notebook, tingin sa ilalim ng upuan. Ang totoo noon, para ayaw ituro ng teacher. Kasi di ko alam kung ano ang sagot. So, naramdaman ko na yung naramdaman ninyo. Kasi gawain ko rin yan noong araw nag-aaral pa ako. O, di ba? Kung sa Bisaya pa, mas lang. Di ba? Nagantihan nyo na ako. Kasi nakikita ko rin sarili ko noon sa ginagawa ninyo ngayon. Kaya hindi madali maging isang teacher. Kaya ang mga teacher, dapat i-respeto yan. Kasi hindi biro ang magturo ng maraming estudyante. Kaya ang teacher nga, hero sila. Kaya dating sa paniniwala, dapat i-apply sa sarili para maging ganap na totoong naniwala ka at makinabangan mo. Dahil ito, sinusubo lang ng Diyos sa inyo. Ngayon, pag hindi nyo ito i-apply sa sarili, parang sinuka lang ninyo. Pag ipalampas nyo sa kabilang tainga, sayang. Pira na naging bato pa, kumbaga. Dahil sa spiritual na aspeto, aircon na, naging apoy pa. O, yun. Di ba? Ayaw ng aircon, o dito kayo sa apoy, doon kayo sa apoy. Mamili kayo. So, yun yung dyan, katumbas.